Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 21, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 18 to 24. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang ng pakasal. Ngunit bago sila ikasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ay hindi lang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ito rin ay tungkol sa kwento ng pananampalataya sa gitna ng kalituhan o pagkalito. Si Jose ay isang taong matuwid. May prinsipyo, may dangal, may plano sa buhay. Pero isang balita ang nagpabago ng lahat. Sa halip na ipahiya niya si Maria, pinili ni Jose ang katahimikan at awa. At doon sa kanyang katahimikan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya ano yung pinaka-theme or sentro ng ating gospel ngayon? Ang gospel natin ngayon ay nagpapaalala na ang Diyos ay kumikilos hindi lang sa mga malinaw na sitwasyon o malinaw na pangyayari sa iyong buhay, kundi naroon din ang Diyos, lalo na sa magulo. At ang hinihingi niya ay hindi lahat ng sagot. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay tiwala at pagsunod. Aminin natin bilang tao, alam nyo, gusto lagi natin lahat ng bagay malinaw. Gusto natin sigurado. Gusto natin kontrolado natin. Pero paano kung ang hinihingi ng Diyos ay sumunod ka muna kahit hindi mo pa naiintindihan ng lahat? Si Jose ay hindi humingi ng paliwanag. Hindi siya nagtanong ng bakit ako. Ang ginawa niya, kumilos siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga anong sa part ng gospel ang sabi, at tatawagin siyang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Napakagandang paalala nito sa atin. Hindi sinabi ng Diyos na aalisin ko ang lahat ng problema mo, lahat ng iniintindi mo, pero ang pinapaalala niya, kasama natin siya. Sa bawat pagsubok na hinaharap natin, sasamahan tayo ng Diyos. Minsan, yun lang talaga ang kailangan natin. Yung katiyakan na kasama natin ang Diyos kahit magulo ang ating paligid. Kaya ngayong araw na to, inaanyayahan tayo ng gospel na piliin natin yung awa kaysa sa galit. Manahimik muna tayo bago magdesisyon.
Magtiwala kahit kulang ang paliwanag. Sumunod kahit na tayo ay natatakot pa rin. Tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpili na magtiwala kahit may takot. Let us pray. Panginoon, maraming pagkakataon sa buhay namin na hindi namin maintindihan ang nangyayari. Turuan mo kaming tumahimik tulad ni Jose, magtiwala tulad ni Jose, at sumunod kahit hindi malinaw ang lahat. Kapag nalilito kami, ipaalala mo sa amin na ikaw ay Emmanuel. Ang Diyos ay kasama namin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga sandali ng pagsubok, sa mga sandali ng gusto namin questionin ang lahat ng bagay. Bakit kami ang nagkasakit? Bakit napunta sa sitwasyong ito? Lagi mo paalala na ikaw ay Emmanuel. Kasama ka namin. Patatagin mo ang aming loob upang ang aming pananampalataya ay maging buhay at totoo. Amen. Friends, baka may mga kakilala ka ngayon na tahimik lang pero mabigat ang pinagdadaanan. Hindi nagsasalita pero durug na ang kalooban. Kung yung reflection na ito ay nangusap sa puso mo, ito ay hindi lamang para sa iyo. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya. Huwag natin ipagkait dahil baka may isang Jose sa paligid mo na kailangan marinig na kasama ang Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.